Kaawa-awa rin ang mga sanggol mula Marawi, lalo yung wala o kinukulang na sa gatas. May isa pang ipinanganak mismo habang nangyayari ang bakbakan. Saksi si Salima Refran. Literal na bagong simula, una para sa bagong panganak niyang sanggol at sa ikalawang buhay matapos makaligtas sa bakbakan sa Marawi. Nung mga anak ako, nagbabarilan sila. Tapos, nung anak ako alaw na, nakalabas na si baby. Pagka alas 6, umalis na kami dun kasi nagbabarilan na sila yung mga bomba, pumuputok na. Pero nagka-impeksyon pa si Baby Hussein dahil sa minadaling panganganak. Mabuti na lang at naagapan ng impeksyon nang madala sila sa Iligan. Kung andun lang sila sa bahay, malamang na in a few days, malamang na talagang may possibility na mamatay yung bata kasi septic yung bata eh. Pero isa pang hamon sa mga sanggol na evacuee ang pangangailangan sa gatas. Tulad ng 2 buwang gulang na anak ni Raizana. Wala siyang makuha sa amin sa sitwasyon na ito. Kasi wala kaming maiinom na sabaw. Sa ilalim ng milk code, ipinagbabawal ang pagbibigay ng formula milk sa evacuation centers. Actually, even in this sa situation na ganito, we encourage na breastfeeding for mothers kasi kahit ano namang situation talaga, the best pa rin source of food for babies is breast milk. Children are very vulnerable in the evacuation centers. As you can see, there's no clean water and it is dirty. If we give them formula milk, they will be compromised. Sa ibang pagkakataon, may mga nagdo-donate ng breast milk sa evacuation center. Ang problema sa kultura ng mga Muslim, hindi sila basta-basta pwedeng tumanggap ng gatas ng ibang ina. Kasi bawal, baka yung nag-donate kumakain ng haram, makakakain rin yung bata na Muslim. Bawal kasi na pinapakain siya ng haram. Hiling ngayon ng mga ina, dagdag na suporta sa masustansyang pagkain para magkaroon sila ng sapat na breast milk. Mula rito sa Iligan, ako si Salima Refran, ang inyong saksi.